Despite the surrender of his firearms, we still consider him armed and dangerous. Mapanganib at bata pa ring maituturing ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa kabila ng pagsusuko nito ng kanyang mga armas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya, sa dami ng pera ni Ang, may kakayahan pa rin itong bumili ng mga bagong baril. Dahil 20 ang bodyguard niya. Kahit wala na siyang firearms under his name, yung mga taong nakapaligid sa kanya ay armado pa rin. So the status remains the same. Kanina, lumutang ang impormasyon na nasa Cambodia o Thailand si Ang. Ngunit sa kabila nito, patuloy nilang binavalidate ang tunay na kinaroroonan ng itinuturong mastermind sa kaso ng missing Sabongeros. We will do the case build-up basta positive na ang lahat. This is speculative. Wala pang nagpapakita ng solid proof na doon siya. So until then, kami ay 70%, 70-30, andito pa siya sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Rimulya, sakaling nakalabas na ng bansa si Atong Ang, posibleng sa backdoor ito dumaan dahil wala namang record ng kanyang pag-alis ang Bureau of Immigration. Now we are in contact with the police authorities there. Nag-coordinate ng ating PNP para makukuha ng more solid information. Pero ang pag-repatriate ito ay mas effective siguro ay ihintayin natin si Pangulo na kapag-usapin ng kanyang counterpart doon sa Cambodia para sila na mag-usap para may balikada dito kung ando doon siya. Katulad ng ginawa kay Arnie Teves. Sa ngayon, nasa 8 properties na negosyante ang napuntahan ng mga otoridad. Muli namang tiniyak ng Malacanang na mananagot ang mga lumabag sa batas kahit pa kilalang may impluwensya ang personalidad na nasasangkot. So kung ito po nangyayari ngayon, na isang malaking tao ay nasasangkot sa ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi po pababayaan ng gobyerno na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hustisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.